topic, mga parikoy. Ayan. Pero bago natin umpisahan, ayan ang ating huntahan. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na pakisubscribe ang ating channel at pindutin nyo na rin ang notification bell. Ayan, para ma-update kayo pag meron tayong mga upload videos. At kailangan pag ni-notify ka, notification all, yun ang pindutin nyo mga idol. Alright? So, proceed na tayo mga parikoy dahil apat na malaman ni parikoy kung ano ang ating topic. Alright. Ang ating usapin mga parikoy ay para sa mga may mga ka-long distance. Long distance nga ayat. Ayan. Sa mga may long distance relationship, alam kong marami kayo dyan. Ayan. Like me, di ba? LDR din. Dati. Ayan. So, gaya ng sinasabi ko palagi, hindi tayo nag-vlog nang hindi natin na-try. Kasi mahirap na yung gawa-gawa. Mahirap yung gumagawa-gawa lang tayo ng istorya. Alright. So, diba kapag LDR mga parikoy ay mahilig puro kwentuhan, mga ganun lang, diba? Walang kamatayang kwentuhan. Hindi nagsasawa babalik-balik kung ano yung mga diba? So, diba, minsan napapansin natin na ang si Maricoy ay naboboring na. O naboboring kasi hindi lahat man ng mga girls ay pare-parehas ang nararamdaman, kumbaga mga idol. Ayan. So, may mga Maricoy tayo na medyo naughty, may mga Maricoy tayo na medyo makulit. Ayan, may mga Maricoy din tayo medyo mahiyain. Ayan. So, kung ang iyong jowa ay mahiyain, talagang mahihirapan ka, lalong-lalo na kung ikaw din ay mahiyain. Sa mga LDR to guys, ayan, inuuli ko sa mga LDR, true phone. Ayan. Lalong-lalo mahihirapan ka talaga, lalong-lalo na kung ikaw mahiyain din, tapos si partner mahiyain din. Ayan. Paano mo ito masasabi or sasabihin sa kanya na gusto mong makita si Buningning? Na gusto mong kahit na ilusyon man lang, ay gusto mong makita at gusto mong kunwari ay mapindot-pindot at mahalu-halukay. Ayan, si Ed o di kaya si Buningning, diba? Binaliktad ko lang Ed. Ayan, excuse me po ulit. Nauulanan kasi tayo kaya inuubo-ubo tayo mga idol. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, laging umuulan, tapos mainit, tapos lagi akong basa sa pawis, kaya ganun. So, tao. Paano nga ba ito sasabihin, idol? Halimbawa, ikaw mahiyain, tapos yung partner mo mahiyain din. Paano, halimbawa, magkatawagan na kayo, anong gagawin mo? Diba? Paano mo sasabihin na, or para maiba yung usapan, diba? Kasi lagi na lang, napapansin mo, nabuboring na siya. Minsan kasi, ang mga babae, ayaw nila yung boring kausap. Siyempre, nasa malayo na tapos boring pa kausap, diba? Pabalik-balik lang yung kwentuhan, balik-balik lang yung sinasabi mo, di ba? Minsan yung iba pang mga jowa, ang tawag dito yung nakaka-stress pa minsan yung mga sinasabi, di ba? Mga ganon, mga lords. So, kailangan, ganito gawin mo, idol, mahiyain ka. So, sabihin mo na lang, ay, ang ganda naman ng damit mo. Yan. So, hanggang sa, syempre, pag sinabi mo maganda yung damit niya, syempre, ganyan naman na siya, di ba? Tapos, makikita mo, syempre, itatapat mo naman na yung patulog na siya, syempre, hindi yung tatawag ka ng ganon na gusto mo rin ganon na makita, or sabihin mo na lang na ang ganda naman ng suot mo, ano yan, nakaano ka ba? Yan.
nakasuot ka ba ng kwan, mga ganon. O di kaya, anong suot mo ngayon? Anong kulay? Mga ganon. Siyempre, papakita niya yun sa'yo. Ganito yung kulay. Yan, o ayan, o ganyan. Tapos hanggang sa, anong kulay ng ano mo, ng panloob mo, di ba? Sasabihin niya ng ano, sasabihin naman niya, ito, papakita naman niya nga, ay, ang ganda. Siyempre, yung mga ganun, pahapyaw, pwede ba? Siyempre, mga ganun, pwede ba? Kasi kapag yung mga lagi nang ginagawa nung kayo ay magkasama pa, dapat hindi ka na nahihiya, idol. At saka, gaya nga ng sinabi ko para sa mga LDR na hindi alam kung paano sabihin. Ano sabihin mo, ay ang ganda, okay lang ba na patingin, diba? Patingin, hanggang sa syempre, hanggang sa pababa naman na mag-i-spaghetti pababa, pataas na rin siya. Yung suot mo pang baba, diba? Sasabihin na, di papakita niya, itututok naman niya yung camera ngayon. Hanggang sa, ay, ang ganda, no? Ang ganda naman. Basta lahat naman na pwede mong sabihin na magaganda, hindi yung pipintasan mo, kasi pag pininasan mo yan, baka patayan ka pa. O, di ganon, kapag, yun na yung hudyat, kapag pinapakita niya na, yung pataas hanggang pababa, yun na yung hudyat na pwede mong hingiin, or pwede mong sabihin sa kanya na, namimiss mo na siya, na baka pwede, kasi, namimiss ka na ni Haring Solomon, namimiss ko nang makita si Ningning at saka si Ed, baka naman pwede, kahit na ganito lang, makakaraos naman tayo, di ba? Ganon, okay lang ba, my love, okay lang ba, darling, okay lang ba, sweetheart, ganon. Pero, kung pagod ka, okay lang, mga ganon, mga papyaw, pero sobrang, ang ganda mo talaga, ang ganda ng suot mo ngayon, ganon. Tapos, pero alam mo ba, namimiss ko na talaga ikaw. Mga ganon. Yun ang pwede mong sabihin, idol. Hindi yung direct to the point na sasabihin mo na patingin nga, ganon, di ba? Pero may mga magpa-partner naman na mag-jowa na direct to the point talaga na sasabihin nila, patingin nga kasi namimiss na kita. Lalo-lalo naman yung mga mag-asawa o normal na lang din sa kanila. Pero minsan, may mga mag-aasawa din na minsan kapag nanghingi ng ganun yung kanilang partner, iisipin nila ng babae, iisipin nila ng lalaki, ganun, di ba? Kasi may mga babae din na humihingi ng ganun, na gustong makita si Haring Solomon, o ganun. Kasi ako ganun ako dati. Pwede patingin niya si Haring Solomon, ba't ka mahihiya? Partner mo naman, di ba? Huwag kang mahihiya, lalo asawa mo, di ba? Jowa mo na yung ginagawa niyo, di ba? Pwede mo naman kumustahin, o kumusta naman na si Haring Solomon, o eto si Buningning, di ba? Papakita mo, si Buningning, okay na okay siya, tapos si dalawang Monay, okay na okay, matataba, matatamis ang lulusog, di ba? Very, very healthy, ganon. May mga katulad ko na ganon, na sila yung mag-open. So, pero minsan, nami-misinterpret ng both side, na minsan, bakit kayo nanghihingi ng ganito, ganyan. Diba? Dapat bago pa lang umalis yung mga partner nyo, sabihin nyo na, kapag naandun ka na, mag-video call tayo ganito para hindi na siya mag-iisip. Kasi baka madagdagan pa yung stress niya, baga. Oo, kasi mahirap ang OFW, mahirap ang malayo sa pamilya. So, dapat unawain din natin, mga idol, lalo na kapag ayaw, huwag pilitin. Kung ayaw ipakita at kung ayaw laruin si Buningning sa harapan ninyo, or ayaw piga-pigain ang kanyang ed-ed, huwag yung pilitin. Kasi minsan, sa sobrang dami ng trabaho, ang gusto na lang matulog. Yung iba nga minsan hindi na nakakaligo, pagtapos hindi na nakakabihis. Nasubukan ko na yan dati nung sobrang pagod ako, yung ang tawag dito, hindi na ako nakakabihis. Ito na yun. Nung hindi pa ako nagbablog, kaya nung nagbablog na ako, kanya ako naliligo na pagtapos ang work, kasi nga nagbablog ako, nagla-live pa ako. Pero talagang sacrifice
sure nung naging vlogger na ako. Kaya, mas pinili kong hindi na bumalik kasi nahihirapan ako. So, ganun lang mga idol. Pag ayaw, huwag pilitin. Kailangan kasi kusa na ipinapakita at kusang para mas feel din niya na kahit nasa phone kayo nagkakausap or kahit na video call lang kayo is mararamdaman niya na kahit sarili lang niya rin yung gumagawa, yung ginagawa niya lang sa sarili niya na hindi man lang kayo magkahawak, hindi niyo nakikilang isa't isa, mararamdaman niya sa pamamagitan ng mga haplos niya sa kanyang katawan o kanyang buningni o di kanya dito na sa pamamagitan ng paghawak niya pa lang, kapag okay na okay or smooth yung usapan ninyo is mararamdaman niya at makakapagpalabas din siya katulad mo. Kasi ang mga lalaki kapag nakita lang si Bunini o di kaya nakita lang yun, makakapagpalabas na yun, magja-jackstone na siya. Pero ang babae, mahirap mag-jackstone kahit na nakikita ng babae na nagja-jackstone ka sa harapan niya. True, ganito sa camera. Mahirap mga idol. Kaya dapat, lambingin nyo ng todo-todo, huwag nyo siyang bibigyan ng stress. At saka kapag ayaw niya, huwag nyo pipilitin. Kasi magkukusa naman yan kapag hindi siya pagod. Okay? So once again, this topic is para sa mga LDR, mga idol sa mga OFW, sa mga nasa ibang bansa, mga love. So, ayun. Once again, sana meron kayong natutunan muli. Ayan. Ito gagawin lang ito sa mga partner. Inuulit ko, gagawin lang ito sa mga partner huwag niyong gagawin sa hindi niyo partner kasi kawawa naman yung partner niyo na naghihirap sa ibang bansa. Ayan. So, paligayahin niyo rin paminsan-minsan ang mga partner niyo. Kumustahin niyo, napagod ba siya, okay lang ba siya, or kumain na ba siya, ganun. Bago siya matulog, mag-good night kiss ka naman, kahit na hindi niya magkalayo kayo. Yung ganun man lang, okay na sa kanya. So, di ba ganun? Di ba naggaganon pero gumaganon din talaga. Di ba talagang sinasalubong din. Pag nagganon ka, gumaganon din. Ganon, di ba? O, di ba? Minsan, kapag gusto niya ipakita si Buningning, tinatapat niya mismo talaga sa camera, di ba? Kahit ito, tinatapat niya talaga yan. Talaga yung tutok na tutok para makapagpalabas ka lang, para maging happy ka lang sa pag-uusap nyo na yon. Na kahit na siya hirap na magpalabas, gagawin niya yon para hindi mo siya para hindi ka maghanap ng iba. So, ayun. That's all for today, guys. Bye-bye. See you on my next vlog na pahaba ng ating kwentuhan. Bye! Love you, love you!